Isa pong mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Ikinagagala ko po na makasama kayo dito po sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay nag-aaral na may temang Allusions, Images, Symbols, How to Study Bible Prophecy. Inuunti-unti natin yung mga prinsipyo na dapat nating matutunan para nang sa ganon, maunawaan natin kung paano natin babasahin at uunawain ang aklat ng Daniel at ng Revelation. Nung nakaraan ay pinag-usapan po natin yung nation. What's the idea of God for the nations? Pinag-usapan din po natin yung initiative ng ating Panginoong Diyos at yung kanyang invitation. Lalo na, yung pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos involves na ito'y makarating to every languages, tribes, and every nation. Nawa po'y nakinabang at na-bless po kayo doon. At if in case na-miss nyo po yung pag-aaral na yon, ay you can always come back and listen and review. Or inyo pong
balikan sa aming social media, and by God's grace, ito po ay nawa makatulong upang nang sa ganon mas lalo pong lumalim ang ating relasyon at ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. At lalong higit, maunawaan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. And again, you need to review and study mula po dun sa umpisa hanggang sa ngayon kasi yan pong lahat makakatulong. At pag binasa nyo ang Revelation at Daniel, it will never be the same again. Okay? Kasi may mga prinsipyo na kayong napulot at meron na po kayong mga natutunan. At ngayon naman, ang pag-uusapan natin, The Nations Part 2. Samahan nyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakaloob po sa inyo ng 3 points na napapanood din naman sa Hope Channel. Purihin ang ating Panginoong Diyos dahil tuloy-tuloy tayong nakapaghahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. We want to bring all the glory and praises to our Lord and Savior Jesus Christ dahil sa mga ilang taon talagang walang mintis nating nagagawa ang mga pag-aaral na ito. Kumbaga sabi nga ay rain or shine, in sickness or in health. Katulad po ngayon, mapapansin ninyo parang iba yung ating energy, iba yung ating pagsasalita. At lately po mga kapatid ay hindi po naging maayos ang ating pakiramdam. Marahil ito ay dahil sa pagbabago ng panahon at hindi lang sa pagbabago ng panahon, dulot na rin ng mga puyat at na marami pa nating mga ginagawa. And I hope and pray kayo rin po mga ginigilo ng mga kapatid ay nasa maayos na kalagayan. Kung meron man pong nararamdaman ay wag nyo pong anuhin yan, wag nyo pong basta-bastahin. At kailangan po nating pangalagaan ang ating mga kalusugan para tuloy-tuloy tayong makapangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. So muli po, purihin ang ating Panginoong Diyos dahil mag-aaral tayo ngayon, and I hope and pray na kung ito po ang unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, you will like, subscribe, hit the notification bell, or follow our page para po nang sa ganon, ma-notify po kayo sa lahat ng mga pag-aaral pa na aming mga inihahatid. At sa mga lagi na po namin kasama, paki-share nyo naman itong ating pag-aaral na ito. Kung nanonood kayo sa social media, napakadali. Click nyo yung share button dyan, lalo na sa social media, sa may Facebook, Messenger, or sa Instagram. Pwede nyo pong i-share itong ating pag-aaral na ito. At kung kayo naman ay nakikinig sa radyo, pwede nyo pong ibalita sa mga kaibigan ninyo na sa ganitong ganap na oras ay meron tayong pag-aaral. Kung nakikinig kayo sa telebisyon, purihin ng ating Panginoong Diyos na kasama po namin kayo sa pag-aaral na ito, ay i-share nyo rin po sa mga kapitbahay ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, maging mga ka-churchmate ninyo, na meron po tayong pag-aaral sa ganitong oras. So muli po maraming salamat at purihin ng ating Panginoong Diyos na tuloy-tuloy na nagagawa po natin ang mga ganitong uri ng pag-aaral. All glory and praises belongs to Him. At mga kapatid, mga kaibigan, gusto ko po magpasalamat sa inyong patuloy na mga pananalangin sa inyo pong lingkod at sa inyo pong patuloy na pagsuporta na nagiging dahilan kung kaya naman tuloy-tuloy po tayong nakakapagpalaganap ng ebanghelyo online and face to face. Maraming salamat po sa inyong lahat at nawa po ay patuloy pa kayong gamitin ng ating Panginoong Diyos. Marami pa po tayong mga gawain na gustong gawin at gustong mga lugar na mga dapat po nating paglingkuran, and it's only through His grace and mercy and love na magagawa po natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at nawa po ay patuloy kayong pagpalain pa ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, tayo po ay manalangin, hingin po natin ang gabay at pamamatnubay at ang kapangyarihan at katalinuhan ng gagaling sa ating Panginoong Diyos para maunawaan natin ang ating pag-aaralan ngayon. Let's bow our heads and let's pray. Ama po namin Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na kami po ay mag-aaral na muli ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami
na maunawa nito, may tanim sa aming mga puso't isipan, at nawa po mahal na Diyos, ang mga bagay na matututunan namin dito ay makatulong upang mas lalong lumalim ang aming relasyon sa inyo, mas lalo po kaming lumago sa pagkakilala sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil nadarama po namin ang presensya ninyo. Magkakahiwalay man po kami. Thank you that we can be connected online. Salamat po, Panginoon, ng technology pwede rin pala naming magamit para nang sa ganun, mas lalo kaming lumago sa pananampalataya at mas lalo po kaming makapaglingkod. Pangunahan niyo po kami sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Muli po, isang mapagpalang panunood sa inyong lahat. Anong oras man na kayo ay nakakasama namin, maaring sa ibang lugar ay gabi, sa ibang lugar ay umaga, sa ibang lugar ay hapon, sa ibang lugar ay tanghali. Maraming salamat po sa inyong pakikilahok, pagsama, at sa mga manunood pong patuloy nitong pag-aaral na ito, purihin ng ating Panginoong Diyos. It is our great joy na makapaglingkod po sa inyo. Ang tema po natin, Allusions, Images, Symbols, How to Study Bible Prophecy. At ang topic natin ngayon, The Nations Part 2. So kung hindi nyo po napanood yung Part 1, mahirap na maintindihan, o maintindihan naman itong pag-aaral natin ito. Pero syempre, mas maganda kung na-review ninyo. Bagay, ngayon may mga palabas na inuuna yung last part tapos binabalikan. Meron silang tinatawag na, yung recap ba? Nung nangyari nung nakaraan, may mga ganun eh. So, pwede rin naman na after nyo panuorin itong pag-aral natin, balikan nyo yung part 2 para po nang sa ganun, makita po ninyo yung build-up ng ideas na ating pong ipine-present. Ang ating key text is in Psalms 46:10, one of my favorite verses in the Bible. Ang sabi diyan, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Ang ganda po nung sinabi dito, no? Be still and know that I am God. Pero tingnan niyo po yung sumunod, I will be exalted among the nations. Talagang ang ating Panginoong Diyos ay maitataas, maihahayag, at makikita na tunay ngang siya ang Diyos na mahal. Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Okay? Again, reviewin lang natin. Noong nakaraan, the purpose of the call of the Israelites is para po nang sa ganon, sila ay maging liwanag sa mga tao upang nang sa ganon, sa pamamagitan nila, makilala ang ating Panginoong Diyos. Diyos na mapagmahal. Diyos na maunawain. Diyos na mapagpatawad. Diyos na ang nais ang lahat ay mangaligtas. Okay? So, be still and know that I am God. And I think for many of us, there are a lot of problems, difficulties that we are facing, and sometimes it's so difficult for us to just be still. Napakahirap nga naman na pag minsan ay tumigil na lang, lalo na we live in a world na ang gusto natin, tayo ang may control. Yan yung pinag-usapan natin nakaraan. Tayo ang nasusunod. Tayo ang kung saan natin gustong pumunta, anong gusto natin gawin, gusto natin tayo ang may control. But here we are told, be still and know that I am God. And as usual, ang pag-uusapan po natin ngayon, I have summarized it into 3 points. Na nawa po, maging madaling paraan para maunawaan, para maitanim sa ating mga puso at sa ating mga isipan, at nawa po mga bagay nito makatulong upang nang sa ganun mas lalong lumalim ang ating pagkakilala at ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, let me divide it into 3 letter C's. Again, we're talking about the nations, Part 2. And when we talk about nations, we're particularly talking about the people. Okay? And so let's look at the command. Ano bang command ng ating Panginoong Diyos, especially to our first people in earth? Walang iba kundi si Adam and Eve. Ang sabi po doon, ang first command sa aklat ng Genesis, matatagpuan natin sa Genesis 2:16 to 17. At ang sabi diyan, "And the Lord God commanded the man, saying, You may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil
You shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. So, ang sabi po dun sa talatang ating binasa, the Lord God commanded. At dito po mga kapatid, kung titingnan natin sa Hebrew passage, ito yung first use, yung root word ng verb na to command. Okay? Dito po unang ginamit. At ang sabi ng ating Panginoong Diyos ay makakakain sila sa lahat except for the knowledge of good and evil. Hindi po sila dapat hindi dapat sila kumain dahil pag sila kumain, sila ay mamamatay. Ito mga ginigilin ng mga kapatid. I think, of course, now in our fallen state, yung knowledge is really very important. Okay? Very important. But at the end of the day, yung knowledge then, if it's not controlled or if it's not hindi po natin ito bibigyan ng pansing mabuti o i-scrutinize, hindi natin i-analyze, yung knowledge then can bring us harm. Okay? Naalala ko yung isang kwento na aking nabasa na meron pong isang tatay na ang gusto niya, turuan niya yung kanyang anak na makaalam ng mga iba't ibang uri ng mga hayop, and so they opened the book together. At nung binubuksan na nila yung libro, nagsimula nga, pinaproduce yung mga hayop, pero later on, nakita na po yung mga violence and all of that. Kasi bakit? The people started to hunt, kill these animals. And so, mga kapatid, ano po nangyari? Yung knowledge na nakuha ng bata, ng purpose lamang, ay makaalam, malaman kung ano yung mga ibang uri ng hayop, nakita niya yung sad reality na mangyayari itong mga bagay nito. Especially for small kid, napakahirap. Naalala ko yung aking mga anak. Tuwing meron silang mga nakikitang ganun, umiiyak. Sabi nila, bakit kinided, daddy, bakit ganito? Diba? So, kaya nga, kahit sa palabas ng telebisyon, meron pong tinatawag na parental guidance. Okay? Ano yung purpose ng parental guidance? Kasi bakit? May mga bagay na hindi pa kayang saluhin ng isang isip ng isang bata. Hindi pa kayang maunawaan. Hindi pa kayang tanggapin. Baka mamaya iba ang maging dating. Okay? So, dito po, ini-imagine ko mga kapatid, dito, sinasabihan ng ating Panginoong Diyos na hindi pwede itong bagay na ito dahil alam ng ating Panginoong Diyos na ito'y ikapapahamak. Well, in reality, kahit nga ngayon, di ba? May mga bagay na kahit na let's say na ikaw ay medyo matanda na may mga bagay na ating pinapanood na pag minsan o binabasa, minsan hindi nakakabuti, lalong napapasama. Minsan ba nasabi nyo na ba yung ganito? Sana hindi ko na lang nalaman. Sana hindi ko na lang nalaman kasi naapektuhan yung aking pananaw, yung mga ganito. Di ba minsan may mga ganon na nangyayari? So dito mga kapatid, again, I'm just using some practical and everyday illustration para po i-drive. Pero dito mga kapatid, as in, hindi talaga pwede. Dito, hindi pinag-uusapan yung pagtamang edad na o ilang taon na siguro sina Adam and Eve na paikot-ikot sa garden, then they may finally eat of the tree of knowledge of good and evil. No! The clear is no. They cannot. It's an order from the Lord. And that order ay para po nang sa ganon, mapabuti ang bayan o ang tao. Mapabuti ang bayan ng Diyos o mapabuti tayong lahat. Again, kailangan natin tingnan ito. Every time we look at commands, every time we see commands in the Bible, we need to look at it in the lens of the love of God. Ito'y dahil sa pag-ibig. At nang dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, sinasabihan niya tayo ng mga bagay na bawal at mga bagay na pwede kasi bakit po? Ito ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Sabi po ni Ellen White, the holy pair were not only children under the fatherly care of God. Ellen G. White pointed out, but students receiving instruction from the all-wise Creator. The mysteries of the visible universe, the wondrous works of Him which is perfect knowledge, afforded them an exhaustless source of instruction and delight. Kumbaga, to be
learning from God Himself is a privilege for them. To be learning from the all-knowing, all-wise Creator. Napakarami na knowledge that they can pick up, they can learn, but dito po sinasabihan sila natin, Panginoong Diyos, you cannot go beyond this because once na mangyari yan, you go to that direction, mapapahamak, mapapasama. At ito po mga kapatid, this is even before the fall. Pinapakita at sinasabi ng ating Panginoong Diyos, ano yung makakabuti at ano yung hindi makakabuti o mapapasama tayo. Okay? So, yung command ng ating Panginoong Diyos, when we look at it in the context of the nation, especially pinag-usapan natin last week, after the fall, nung nagkasala si Adan at si Eva, the Lord was still providing and even now still providing clear instructions how we should go with our lives. The Lord is giving clear instructions kung paano tayong dapat lumakad, paano tayong dapat mamuhay. Kasi bakit? Ito ay para sa ikabubuti natin. Remember? Pinag-usapan natin last time na ang Diyos, merong ring instruction sa kanila na alam ng Diyos kasi na yung mga bayan ng Israel will ask for a king na hindi kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pero nagbigay siya ng instruction, if ever na talagang i-push nyo yan, ito. May mga standard. Okay? May mga dapat tayong gawin para nang sa ganun, at least kahit papano, mag-guided. Makatulong. Okay? Ang point, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, the command of God is designed para nang sa ganun, tayo ay mapabuti. And when we will look at this in the personal context, as nation of God, personally, yung bawat inutos ng Diyos para sa atin. Sa mga kabataan na sumusubaybay ngayon, maaaring some of you are confused or maybe not really confused but you do not know where to go. Maybe some of you are graduating sa high school at iniisip nyo anong course ang kukunin nyo sa college and you are confused, you don't know. I want to encourage you to pray, come to the Lord, and ask Him what is He commanding you to do. Okay? Wag natin gagawin yung isang bagay dahil lang yun ang ginagawa ng karamihan at pag-uusapan natin yan sa mga susunod nating mga leksyon. Pero dito po mga ginigiliw ng mga kaibigan, mga kapatid, the command is para nang sa ganon, mapabuti tayong lahat. Amen? Parang isang magulang. Ano po? Di ba lagi nating sinasabi ang isang magulang? Ang matinong magulang hindi mag-uutos ng isang bagay na ikakasama ng kanyang mga anak. Lahat ng inuutos ng isang matinong magulang ay para nang sa ganun mapabuti at hindi mapahamak. Ako lagi po sinasabihan yung dalawa kong anak, sabi ko sa kanila, mga anak, pinagsasabihan namin kayo kasi gusto namin, paglaki ninyo, alam ninyo ano yung tama at mali at hindi kayo yung mangangapa dahil hindi kayo napagsabihan na mali ito, tama ito. That's why we are telling you. We are correcting you, we are rebuking you, we are encouraging you. Ganon din ang ating Panginoon Diyos. And in reality, hindi ganon din. Mas higit pa dun ang ating Panginoong Diyos. Dahil ang nais ng ating Panginoong Diyos ay mapabuti tayong lahat. Yung love niya cannot be compared to the love of the parents. Okay? That's number 1. We look at the command. Now, let's look at number 2. Again, we're talking about the nations. This is part 2. Now, let's look at the caution. Okay? So, meron siyang command. But at the same time, merong warning. At ang pag-uusapan natin dito ay yung Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7. Okay? These are prophetic books. Okay? I just want to share with you some trivia. Okay? Ang Daniel po is written in Aramaic and also in Hebrew. At kapag si Daniel ay nagsusulat in Aramaic, because that's the lingua franca of that time o yung common language during that time, ang nangyari po ay pag Aramaic ang kanyang sulat, his concern is about the Gentile kingdom. Kapag ang sulat niya ay Hebrew, he is concerned about the spiritual destiny of his
people. Okay? Ang Daniel chapter 2 po and 7, ito ay nakalocate sa Aramaic section. At ang concern nito is the fate of Gentile nations. Okay? Kasi bakit? But in reality, although it's concerns about the Gentile nations, maapektuhan pa rin ang bayan ng Diyos. Okay, simulan natin sa Daniel chapter 2. Okay, sa mga nakapagbasa, sa mga nakakaalam ng kwento, ang Daniel chapter 2 po is about Nebuchadnezzar having a dream. Nagkaroon siya ng panaginip na hindi niya maintindihan, hindi niya maunawaan. Pinatawag niya lahat ng mga matatalino, mga astrologers, mga magicians, at kung sino-sino pa. At ang sabi niya, sabihin niyo sa akin kung ano yung panaginip ko. At walang kahit sino man sa kanila ang makagawa nito. And then by God's grace, Daniel was there. Daniel, by God's grace, through God's knowledge, through God's intervention and guidance, sinabi niya yung panaginip at pinaliwanag niya. At ang panaginip ng Haring Nebuchadnezzar or Nebuchadnezzar, mas madali sa English ano? Ang panaginip ay merong statue na merong gintong ulo, tapos merong balikat at chest na silver, tapos may bronze na thigh, tapos may legs na iron at pinaghalong clay at iron na mga paa, at merong isang batong tatama sa paanan nito, at yun ay wawasak doon sa statue. Okay? At yung batong tatama ay lumaki ng lumaki. So yan po yung panaginip ni King Nebuchadnezzar. At yung panaginip pong yun ay pinaliwanag din sa chapter 2. At ang panaginip daw po, ang ibig sabihin ay may isang kaharian at sunod-sunod na mga kaharian na mga susunod after ng Kingdom of Babylon. After ng Babylon, may lalabas sa susunod na bansa, may lalabas sa susunod na bansa, at pagkatapos sa dulo na po, ay hindi magkakasundo, kaya pinaghalong putik at saka clay, hindi sila magkasundo. At pagkatapos merong bato na tatama doon, at yung batong yon walang iba, nagre-represent sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Okay? So yan po, yung panaginip ni King Nebuchadnezzar. At ito po, nagpapakita lang mga kapatid, mga kaibigan, that yung Daniel chapter 2 is about kingdoms or nations fighting at each other. Nations talking about peace. Nasa Bible po yan. They talk about peace. But in reality, there is no peace. It's about nations na they are promoting things na makakabuti sa kanilang bansa, but in reality, based on how it is described in the Bible, it's not getting any better. And when we look at the world around us, and when we look at where we are right now, makikita po natin that the world is not getting any better. Palala ng palala. Economically, bumabagsak na bumabagsak. Yung inflation, grabe. Yung nawawalan ng mga trabaho, matindi. Lahat na, mga kapatid, ng mga pinangako sa atin na mangyayari, hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa marami pang mga iba't ibang lugar, makikita po natin ang epekto ng pagsama ng sanlibutan. Nakita rin natin ang resulta ng climate change. Okay? Na ang climate change ay nagiging dahilan para magkaroon ng mga matinding shift sa mga paraan kung paanong dapat mamuhay ang tao. Kasi bakit? Ang nangyayari lately, hindi na ma-identify. Kailan nga ba ang summer? Kailan nga ba ang winter? Kailan ang spring? Kailan yung rainy season? 'Di ba? One time, meron ako nakita nag-post. Ang sabi niya, nagpunta ako dito, ina-expect ko ang temperature ay ganito, pero pagdating doon ay napaka-lamig. At grabe nitong nakaraan, mga kapatid. At kaya nga po medyo parang hindi naging maayos ang ating pakiramdam. Dahil nagpunta po kami sa isang lugar na napakainit. Talagang tindi ng init na. At pagkatapos naman, lumipat naman sa isang bansa na napakalamig. Grabe. Sabi ko talagang biyaya na lang na ating Panginoong Diyos na we are able to do all of this. At hindi lang po yun. Makikita po natin. I was talking about economic crisis. Ano? Kasi bakit nakalagay din po dun sa kwento. Di ba mapapansin ninyo? From gold, naging silver, naging bronze. Tapos naging iron.
Tapos ngayon, clay and iron, makikita po natin yung decline ng value when it comes to pananalapi. Pahirap ng pahirap. And that's why, even though we mean well, I will say na even though at times may mga leaders tayo that they mean well, I want to believe, but at the end of the day, hindi tayo talagang makakaasa that things are going to be better. Well, it's going to be better in the context of Christ coming. Pero dito sa lupang ito, talagang it's only the beginning of all the problems. Kaya nga pag binasa nyo yung Matthew 24, makikita nyo po doon, napakaraming mga sinasabi doon na mga mangyayari in the last days before Jesus comes. Ito, basahin lang natin to. Matthew 24, 6-7. And you will hear wars and rumors of wars. For nations will arise against nations and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, earthquakes in various places. At nakikita po natin lately yung mga earthquakes na yung napakalaking investment mo, pinagtrabahuan mo, o yung gusto mong i-venture na business, in just one earthquake, sira. Wala. As in completely gone. So makikita po natin talagang palala ng palala ang sanlibutan ating ginagalawan. Ang sabi nga po ni Dr. Martin Luther King, this is already paraphrase pero very powerful yung statement niya. Sabi niya, we have guided missiles but misguided men. Kumbaga, naging advance ang technology pero yung mga tao palala ng palala. And it's in the Bible, mga kapatid, mga kaibigan. Ang mga tao will start to love themselves. Love will grow cold. They will not care for each other. So yan po yung nasa Daniel chapter 2. So talking about nations, the caution of God, kaya binigyan Daniel, things are not getting to be better. But by God's grace, it's going to be great because He's coming again. Okay, that's our ultimate hope. Pero dito po sa lupang ating ginagalawan, we praise the Lord. Again, may mga leaders tayo, they mean well. Kaya lang po because of the circumstances, because of the earthquakes and iba-iba pang mga bagay na nangyayari sa mundo natin, things are not getting any better. May mga advancement na nangyayari, pero tingnan nyo po, isang war lang, sira lahat. Diba? Merong mga bansa, napakaganda, pero because of war, automatic ubos right away. Now, let's go to Daniel chapter 7. Okay? Now, Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7, they are parallel to each other. Naalala niyo po yung sinabi ko minsan na ang concept po ng Daniel and Revelation, may mga bagay na i-reveal na katotohanan, and then yung mga susunod na mga chapters will add details to the truth that was presented in the beginning. So yan po yung yung progression ng liwanag. Now, sa Daniel 7, 2-3 ang sabi ganito. Daniel declared, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of heaven were stirring up the great sea. And four great beasts came up out of the sea, different from one another. Okay, maganda pag-aralan nito. Itong mga beasts na ito, again, it's representing different nations. Okay? Now, ano ba yung sea? Tingnan natin paano ba siya ginagamit sa banal na kasulatan. Ang sabi sa Jeremiah 46:7-8, who is this rising like the Nile, like rivers whose waters surge? Egypt rises like the Nile, like rivers whose waters surge. He said, I will rise, I will cover the earth, I will destroy cities and their inhabitants. So, mapapansin po natin, yung gamit ng sea, okay, ng water, dito sa Jeremiah, ay nagpapakita po ng hindi magandang mga pangyayari. Okay? Sabi doon ay parang dagat, I will destroy the cities and their inhabitants. Okay, basahin muna natin to. Daniel is shown the same subject as was Nebuchadnezzar, but from a different perspective. Instead of a statue, he sees a series of nations rising up out of the sea. The result of wind churning up the water, these nations were in a continual state of strife, causing a perpetual shift in power among them. Okay? So, ganun din po sa Daniel chapter 2. One nation will rise against another,
nation. Yun din po yung concept ng mga beasts. Okay? So they are in constant state of strife. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, ang nangyari po dito ay makikita po natin itong si Daniel na nakita yung vision and now the beast coming to the land from the sea, na ang simbolo ng sea ay could be kaguluhan, and then they come to the land. Pag-usapan natin yan as we go on with the second point, itong caution, no? Kasi meron po ditong yung theme na sea and land, na kailangan natin maintindihan, makakatulong din sa atin in understanding yung concept po ng Revelation. Pero gusto ko munang tingnan ito, na yung dulo ng Daniel chapter 2 and chapter 7, it's all pointing us to Christ. Ang sabi po dito, in the vision of the statue, the end is marked by the destruction of the kingdoms or the nations of the earth, followed by the establishment of the everlasting kingdom of God, which shall never be destroyed and shall stand forever. Daniel 2:44. In the dream of the animals, the end is brought by the coming of the Son of Man, Jesus Christ Himself in the clouds. Okay? So again, it's pointing us to Christ as what? As the solution. The greatest solution that we can have here on earth is Christ. Okay? Dito po, no? Mapapansin po natin, yung mga nations, no matter what they promise to us, the Bible says, it will come to an end. Governments, it will come to an end. Okay? Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Whether good or bad, it will come to an end. All human organization, when Jesus comes, and it's only the kingdom of God that will reign forever. At dito rin po, mapakikita po natin sa pinag-uusapan natin, pinag-aaralan natin ngayon, dito po kita natin that the solution is in Christ. Ang pinakamaganda nating magagawa, mga ginigil ng mga kaibigan, mga kapatid, as the Lord is giving us warning, the Lord is giving us caution of what's going to take place in the days to come, in the future, is we can remain hopeful in Christ. We can remain hopeful, unshaken, hope that stands in Christ. Sa ating Panginoong Hesus Kristo lamang. Amen? That's why the question is, where is our hope? Ang pag-asa ba natin na kay Kristo? O ang pag-asa natin nasa mga human, o nasa nation, nasa government, or nasaan man? Again, mga kapatid, walang masama na umasa tayo sa kanila because some of our leaders, they mean well. Okay? But at the end of the day, the greatest solution to all our problems is Christ, as presented in Daniel chapter 2 and Daniel 7. Amen? Kaya po ngayon pa lang, isuko na natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Ibigay natin lahat sa Kanya. And if we are sinning, falling, let's come to the feet of the cross. Ask for forgiveness, to give and ask for His strength to help us na magawa po natin na makalakad ng may kabanalan at makalakad ng ayon sa Kanyang kalooban. Amen? So, now, let's go back. Yung sinasabi ko po kanina, yung C represents, based sa ating pong biblical understanding, Adventist biblical understanding of prophecy, and the way it is used in the Bible, yung sea. The beast coming out of the sea, it means, mga kapatid, there's a constant strife. Okay? At meron laging shift ng mga power kasi bakit po sila ay laging nagtatalo at hindi lang yun, nagko-conquer sa isa't isa. Now, gusto kong tingnan po yung sea and land theme in the Bible kasi tandaan nyo po si Daniel, when he was looking at it, he was in the land and then he saw the beast coming out of the sea. At nung nag-come out of the sea, of course, it landed on the land. Okay? So ito, sabi po ng isang biblical scholar natin, ang sabi niya, si Beatrice Nell, symbolically, when earth and sea are juxtaposed, earth often represents the ordered world, or even the land of Israel,
while sea refers to the Gentile nations that menace it as the sea menaces the land. Okay? So, mapapansin nyo po, ano? So, yung sea, based on what we read a while ago in Jeremiah and many other texts, and based on Daniel, ito po ay simbolo ng instability. Yung land is a symbol of okay, basahin natin to. Land is a place of stability, established on the government of God, and the sea represents the unstable turmoil of nations established on human pride. Okay? So, mapapansin po natin yan, ha? Again, mga kapatid, it's important to look into this concept para pag-aaralan po natin, especially when you go to Revelation 13, na meron dong land and sea. Okay? So, yung sea, mga kapatid, represents unstable turmoil of nations established on human pride. Okay? Kaya yung beast coming out of the sea. Okay? There's turmoil, there's instability, there's human pride among its nation, among its people. That's why they want to conquer one another. Okay? Yung land is a symbol of stability or at times, the government of God. At ito yung magandang pag-aralan at tignan. Si Daniel, when he was looking at the vision, the beast coming out of the sea and now coming to the land, coming to the place of stability, yung turmoil and unstable turmoil, coming to the land means coming to the place of stability. Nangangahulugan, mga kapatid, mga kaibigan, na yung iniisip natin na lugar ng kapayapaan, pinasok na rin. Kasi bakit? Pansinin nyo, babalikan natin pag-aralan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, very foundational yung nakaraan natin. Kasi bakit? Nung nakaraan, tandaan nyo po, the purpose of God for the promised land is so that there will be peace. And through the nation of Israel, ang mangyayari po, people around will see na ang kahariang ito o ang nation na ito ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos. At sila, sa pangungunan ating Panginoong Diyos, will be a light to the nation. But when they started asking for a king, they turned themselves like the other Gentile nations. And so because of that, they have attracted also wars and also other things. And now, yung promised land that's supposed to be a land of peace, a land where people will get to know who God is, a land of peace, a stability. Ano po nangyari? Naging subject to wars. That's why yung Babylon conquered. Di ba po? Sila ay, mababasa natin yan sa Daniel, at marami pang ilang books pa sa Bible na na-conquer ng Babylon ang Jerusalem. And that's why the Israelites were in exile. So, ayan po. So, the sea or the beast out of the sea coming to the land means they're gonna destroy stability. The beast will destroy the stability. Nations will destroy each other. Kaya po pinag-usapan natin dito yung nations. At tignan nyo pa, ito pa, sa Revelation 12, 15 to 16, tignan nyo po yung concept ng land and sea. Again, the serpent poured water like a river out of his mouth after the woman. So again, river out of his mouth. Ibig sabihin, hindi na naman maganda. This is persecution, instability, to sweep her away with a flood. Tignan nyo verse 16. But the earth came to help of the woman. And the earth opened its mouth and swallowed the river and the dragon had poured from his mouth. So makikita na naman po natin the concept of water na being used to mean instability or persecution or other bad things, and then water as a symbol of safety, earth or land as a symbol of safety, a symbol of help. And the way Seventh-day Adventists understood this is this. Seventh-day Adventists have understood Revelation 12:16 to
to refer to the migration of persecuted believers to the New World. Tandaan niyo po mapatid, when you look at the history, Christians, faithful Christians reading and studying the Word of God, they were persecuted. They were killed, burned alive. Okay? At ano po nangyari? During the 17th, 18th century, they fled. Okay? They went to a land. They went to a place na meron pong religious freedom. Okay? At napaganda pag-usapan po yan. Yung tinatawag po sa Bible na sa Revelation 13 na lamb like this. Okay? Lamb like this. Bakit lamb? Bakit lamb like? Kasi bakit po? They promote religious freedom. They promote this, and people and faithful Christians fled there. They were safe. They migrated to this place. They felt safety. Kasi bakit po? May religious freedom, but the way the Bible describes it, it's a lamb like this. Because later on, ang mangyayari po, itong nag-promote ng religious freedom and stability, sila rin daw po yung gagawa ng paraan para nang sa ganun, tuluyang ma-persecute ang mga faithful believers of the Word of God. So again, mga kapatid, this is a very nice and very long study na dapat po nating pag-aralan. Pero makikita po natin, tinitingnan natin yung land, yung concept ng land and ng sea. How it is used in Bible prophecy. And how it is used in the Bible. Yung sea as a symbol of unstable turmoil, and land is a place of stability. But then, the beast coming out of the sea, bringing instability and turmoil to the land, to the place of stability. And we can see that right now happening. Kahit sa ating mga, kasi bakit po mga kapatid? Kahit sa ating mga buhay, because Satan is not happy. Kaya ang mapapansin nyo yung how it is described in Revelation 12, 15, 16, nag-pour siya ng water. Ibig sabihin mga kapatid, ang kaaway, if I'm gonna take this personally and apply it in our lives, ang kaaway, talagang dadalin niya yung mga problema sa atin. At ang makakatulong sa atin, walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang makakatulong sa atin is, wala iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So again mga kapatid, all these things were given to us as a caution. The biblical prophecy based on Daniel and Revelation is slowly fulfilling in our very own eyes. And I hope and pray na tayo pong lahat will be found faithful as we take these warnings. Okay? Huwag tayong masyadong mga kapatid na ibigay ang ating whole trust and hope to the nations. Our trust is in the Lord and our Savior, Jesus Christ. Huwag tayong magtiwala, personally huwag tayong magtiwala sa ating mga career, huwag tayong magtiwala sa ating mga napundar, kasi lahat ng mga bagay na yan, it can be gone in seconds. Naalala ko yung mga napanood ko nung minsan na lumindol. Nakakalungkot na mga pangyayari. Isang nagtrabaho sa ibang bansa, nakapagpundar ng tahanan at ng mga sasakyan at marami pang iba. And then when it's time for him to retire, he's ready to go home. Nagkaroon ng earthquake. Yung earthquake, sinira yung bahay niya. Lahat ng kotse niya. Grabe mga kapatid. At the end of the day, everything can be destroyed in just one calamity. And that's why we need to continue trusting in the Lord. Okay, now, we look at the command to the nations, command to the people, command to us. We look at the caution. And now let's look at the cry. Ano yung cry? Kasi tingnan nyo po ito. Sa Revelation 10, 1-2, this is a very good study of the Bible. Ito po yung tungkol sa little book. Okay, basahin na lang natin. Revelation 10, 1-2. Then I saw another mighty angel coming down from heaven,
wrapped in a cloud with a rainbow over his head, and his face was like the sun, and his legs like pillar of fire. He had a little scroll open in his hand, and he set his right foot on the sea, and his left foot on the land. Okay, So, meron siyang little scroll. And the way we understood it, this little scroll could be or is referring to the book of Daniel. Okay? Na pag-aaralan, babasahin ng karamihan. At ang sabi doon, yung angel daw po, he set his right foot on the sea and right foot on the land. Kung pa-follow natin yung kanina nating argument, or not argument, but what we are presenting, that the sea representing stability and land representing stability, then masasabi po natin dito that the message of the book, that little book, will reach all masses, will reach everybody. Okay? Pag-aaralan. At yung message na yon ay para sa lahat. Para doon sa mga unstable and stable. At tingnan nyo, it's consistent. Sa Revelation 10:11 ang sabi dito, and I was told, you must prophesy about many peoples, nations, and languages, and kings. You must again prophesy for the nations, languages, and kings. Kasi ano nangyari po, ang sabi po doon, yung book daw po, little book, pinapakain kay John. At ang sabi, it will be sweet to the mouth and bitter to the stomach. At sa pagkaintindi po ng Adventist Church, ito po yung sinatawag natin na pinag-aralan ng aklat ng Revelation, at ang aklat ng Daniel, at pagkatapos, they read it, they studied it, they taught. It's the second coming of Jesus Christ, yung 1844. But it was a great disappointment. It was bitter to the stomach. And that's why there was a great disappointment. But then, ang sabi doon sa verse 11, you must again prophesy. Ibig sabihin, kailangan ulit pag-aralan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, the remnant church was born in the new world precisely where those seeking religious liberty had fled during the 17th and 18th centuries. So ito po mga kapatid. At ang message should go to all the nations, languages, and kings. So ulitin ko po mga kapatid, yung angel setting his right foot on the sea and left foot on the land, which means the message is for everybody. If our understanding of biblical prophecy about sea and land ay susundan po natin, and if we will connect it to verse 11, then it's the message that should go all over the world. At ito po, ang sabi doon na, you must prophesy again. That's why I put here the cry. Kasi bakit po? When you look at Revelation 14 verse 6, the task for the remnant church. At again, mga kapatid, ulitin ko po, ang purpose ng Israelites is to be the light to the nation. And the purpose of the remnant church is the same, to be the light to the nations. Kasi bakit tingnan nyo po sabi sa Revelation 14:6, then I saw another angel flying directly overhead with an eternal gospel to proclaim to those who dwell on earth, to every nation, tribe, and language, and people. The remnant church should be preaching, sharing the word of salvation to every nation. At pag-uusapan natin sa susunod. Napakaganda. Kasi mga kapatid, it's possible to be preaching, saying the right things. Pero yung buhay natin, hindi umaakma. Yung puso natin, hindi akma sa kalooban nating Panginoong Diyos. Kailangan po mga kapatid, it's both. Okay, naalala ko yung tanong dati, yung spiritual daw ba or religious? Yung religious kasi, yung religious na you're doing things faithfully, pero there's no joy inside. Your spirituality is that you are happy within. Ang tanong daw, so what's better, to be religious or spiritual? Well, it's both. Kasi bakit? When you're spiritual, it will be seen in our action. When we are satisfied and we have that great longing from our Lord and Savior Jesus Christ, ano po mangyari? Makikita yan sa ating mga kilos. But it's possible
na makita sa kilos natin na we are faithfully serving the Lord, but deep within, yung puso natin hindi tama. Pag-uusapan natin yan sa susunod po. Sundan niyo pong patuloy itong pag-aaral natin. Pero ang point, the cry to the nations is to proclaim the everlasting gospel to all of them. At consistent pa to sa Matthew 24:24. Pakinggan ninyo ha. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. So, kung susundan natin itong pinag-aaralan natin, ano po? About sa Daniel chapter 2, Daniel chapter 7, and then we also touch on Revelation chapter 10, Revelation 14, 12, pati yung 13, makikita po natin mga kapatid, the Lord is giving us caution. There's a command, there's a caution, and our cry should be to proclaim the message of salvation throughout the nation, through our words, through our actions, through our thinking, how we live. Mahahiyag ng ating Panginoon Kristo ay tunay na ating pinupuri at ating sinasamba. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Kasi nga po, again, the Lord is giving us a command. Before the fall, and even after the fall. And His command is always for our best. He also gave us the caution so that we will be careful. Alam ng ating Panginoong Diyos, ang mga bagay na nangyayari dito, minsan nakala natin okay, but in reality, it will bring us harm. And so He's giving us warnings of what's going to take place in the future. And then there is the cry. Pinag-usapan po natin, nakita po natin, that the message of salvation, the message of Daniel, and Revelation, and all the whole Bible, of course, it's pointing us to Christ, and it should go to all the nations. Nawa po na-bless kayo dito sa ating napag-aralang ito, at nawa po patuloy nating isuko ang ating mga sarili sa ating Panginoong Diyos. Magtiwala tayo. He knows best. He is the solution to all our problems, and by God's grace, because He is faithful God, and we believe that He will take care of us, may this be an encouragement po para sa ating lahat na ipalaganap ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating mga buhay, ng ating mga salita, ng ating mga inisip, sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng pwede nating makausap to all the nations, and by God's grace, hopefully, very soon, Jesus will come again. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po sa aming napag-usapan, na pag-aralan. Nawa po, Panginoon, tulungan niyo po kami makita lagi ang inyong mga order, mga command, na ito'y para sa ikabubuti po namin. Lord, pag minsan po we are so narrow-minded na ang tiniisip lamang po namin, Panginoon, is still, we want to take control. But Lord, this time, help us to surrender. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na bigyang pansin ang mga warnings po ninyo na ito'y para sa ikabubuti namin. Salamat rin po, Panginoon, na pinakita niyo po sa amin that the message is for the whole world and you want everybody to be saved. Lord, help us na isukong patuloy ang aming mga buhay sa inyo. Pagpalain niyo po ang mga kaibigan at mga kapatid na kasama namin nag-aaral ngayon at anumang problema at pagsubok na kanilang pinagdadaanan, isuko po nawa namin lahat sa inyo lamang dahil kayo ang Diyos na tutulong sa amin at magagabay sa amin. Maraming salamat po. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y na-bless, nawa po'y nakinabang kayo at nawa po'ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang maranasan natin ngayon at magpakailanman. Patuloy po natin i-share ang video na to para mas marami po pong makinabang. And muli po maraming salamat po. Please continue to pray for your servant at nawa po ay patuloy po tayong maging blessing both online and face-to-face na mga ministries and mga ginagawa po nating mga pangangaral. Maraming salamat po. Pagpalain po kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. See you all next time. God bless you.